Ito pong Rights of Nature na campaign Mhm, ay isinusulong po yung isang kaisipan mhm, na kung saan hindi natin dapat tingnan ang kalikasan na object or property lang sila para gamitin ng walang habas, para kumita at yung ating konsepto ng development or progress mhm, ay maabot ng sangkatauhan. So, ang primary na gawain na sinusulong po ngayon ng movement mhm, ay yung pagsusulong sa ating Kongreso mhm, na magkaroon at bigyan ng karapatan ang ating mga ecosystem. Ibig mhm, sabihin po, ah, um, forest, mhm, ocean, rivers, so isang buong ecosystem mhm, katulad po ng mga tao at yung isa pa, yung tao natural, yung isa pa ay na may karapatan ay yung juridical person or yung mga corporation and institution. So sabi namin, sabi mhm, ng mga advocate, kung ang batas ay nagbigay ng karapatan at kinilala na may karapatan itong mga korporasyon, mhm. at mga institusyon, bakit hindi ang inang kalikasan? So sa buong mundo, ito po yung primary drive to have a law that would recognize po yung rights of nature. Kasi kapag po na isa batas, Mhm. ang ating pong mga polisiya sa paggogobyerno at pati rin po yung ating pamumuhay, sa tingin namin ay magbabago. Mhm. Pero sa totoo po, ang campaign na ito is really a call para magbago ng pananaw sa kalikasan at yung behavior natin sa kalikasan. So si Santo Papa ang tawag diyan an ecological conversion. Ang problema po kasi natin ngayon, kagaya nga ng sinasabi ko kanina, doon sa buong sistema natin ng lipunan, Mhm. economic, political, cultural, yung pag-iisip na ah, ang kalikasan ay para lamang gamitin natin, property and object lang po sila. Ay siya po yung nagbubunsod sa Mhm. tingin namin kung bakit meron po tayong planetary crisis ngayon or may climate crisis tayo ngayon o nasisira ang ating kalikasan. Kasi sobra-sobra po ang paggamit sa kanya na hindi na nababalanse at hindi na nakakaya ng ating kalikasan Mhm. no na mag-heal na kumbaga sa isang natural na process kung hindi sobra ang ating pagkagahaman bilang mga tao sa paggamit sa kanya ay kaya niyang magbago at mag-heal para din sa kabutihan ng lahat, hindi lamang ng tao, para sa kabutihan ng lahat ng nilikha. So, ayan po, kaya Mhm. yung aming pong trabaho ngayon dito sa campaign, ang ginagawa po namin, kasi kailangan pong baguhin yung pananaw Oo, tama, yung oh. pananaw na natin sa nature at Mhm. saka sa rights. Kasi ang rights po, nasa tao lang lahat. Binigay lang lahat sa tao, wala sa kalikasan. So, kailangang magbago yung ating economic, political, socio-cultural perspective and therefore governance and policies. Kaya systemic po yung change na kailangan, an ecological conversion, a Mhm. paradigm shift para mas maging healthy at symbiotic o nagbabalikan yung relasyon natin sa kalikasan. Hindi lang yung tayo lang yung kuha ng kuha Mhm. sa Mhm. kanya. So yun po ang pag sinabi nating rights of nature, recognition of the rights of nature. Ayun. Oh, so ah, um, eh, ito ay sinusulong natin para maging isang ganap na batas sa ating bansa. Diyan sa Kongreso, nasa anong pantag na po tayo dito sa speaking about the Congress, nasa ang pantag na tayo sa pagsusulong nito na maging isang ganap na batas sa ating bansa?
Naka-file po ito sa Kongreso ngayon, pero dahil every naman opening ng Congress ay nagre-refile. Pero na first reading siya, na-refer na rin po siya sa committee nitong December, na postpone lang. So hinihintay namin na muling ma-refile, no? Magre-refile ulit po, at hopefully yung makaabot na siya sa committee level. Mayroon pong siyam na miyembro ng lower house ang sumusuporta dito, at may isa po tayo sa Senado. So, iyan po yung magtutulong para itulak po yung batas. Pero bukod po kasi sa Senado, as a national bill, kahit din po sa local ay tinutulak din po namin na magkaroon ng mga ordinansa na may rights of nature, recognizing the rights of nature. Ang isa pong mahalagang tagumpay ng advokasya ay sa Marinduque, yung pong kanilang environmental code ay naipasa na, at ang perspective po nito at ang framework ay yung pagkilala na sa karapatan ng kalikasan. Kaya yung usapin ng pagmimina sa kanila ay hindi na rin, no, pahinga. Kasama yan dun sa environmental law na ginawa at ipinasa last this year. Ito lang 2 months ago. So, tingin namin napakahalaga na sa mga hindi lang sa national ang batas, sa mga lokal na na mga batas ay meron tayong ganitong perspective. Yes po. Dito po sa amin sa Leyte, sana ay sa Tacloban at sa Leyte at sa Region 8, sana ay may garon na rin na pagsusulong, dahil marami ditong mga gravel, mga pagpuputol, mga illegal quarrying, pagmimina, lahat-lahat na nandito na mga nakakastigo yung ating kalikasan ng todo-todo. Opo. Pwede po kaming tumulong. Actually, dun sa merong mga pangangailangan, pwede po kaming tumulong doon sa paggawa o pag-craft, pag-review ng mga environmental codes at pagsulat ng mga ordinances. Ganyan din po yung ginawa namin sa Marinduque. Mahalaga po kasi na dun sa paggawa ng batas, no, usually may multi-stakeholders discussion and meeting po yan, na pinag-uusapan ano ba talaga yung problema, paano mapoprotektahan ang ating kalikasan. So open po kami dyan. Mayroon po kaming mga grupo na nasa bandang Eastern Visayas, na NGOs, at sila po ay pwede ring makatulong. Pati ang simbahan, yung diocese at least yung diocese po ng Borongan ay aming partner. At in fact, tumutulong po kami sa mga komunidad na naapektuhan ng pagmimina, katulad ng Homonhon at Manicani Island, no? Kasi marami at yung pagmimina diyan. Pero sir, yung sabi ko nga, so hindi lang batas yung gustong gawin nung advokasya. Actually, kasi kung paradigm shift, kailangan mo ang mga eskwelahan. So, sa parte ng pag-develop ng values o na kailangan, no, ng mga tao para mas maging respectful sa kalikasan, at makita natin na actually interconnected po tayo, hindi lang sila object at property, may feelings din sila, may language, may sistema, at in a way tayo po, sabi namin ng mga advocate, actually nature din po tayo. We are part of nature. We are nature in the form of humans. No, kasi doon tayo nagmula, sa kanila tayo nagmula. And even if you look sa ating yung kabuuan ng ating katawan, may tubig diyan, may lupa diyan, may mineral sa ating katawan, may mikrobyo na nandiyan lahat sa kapaligiran. Kasi we are part of nature, at nasa isang buong sistema tayo na kapag ginalaw yung iba,
maaapektuhan hindi lang tayo kundi yung buong sangnilikha. Kaya yung ganong perspective, gusto namin ma-mainstream sa ating mga kabataan at bata. So nag-i-engage po kami ngayon sa mga eskwelahan. Ayun. Ngayon, ang isang tagumpay din po natin dito sa campaign na to, ang UP Los Baños Open University, mag-o-open po sila ng isang kurso on the rights of nature. Wow. Free po ito, pwedeng mag-enroll kasi online po siya. Pero bukod doon kasi tertiary po ito, no? Ang gusto din po talaga namin ay yung primary at nandun po kami sa proseso ng pakikipag-usap sa DepEd, sa Catholic Educators of the Philippines, yung mga private naman, and then gusto din po namin sa mga dioceses na yung sa simbahan natin kasi meron siyang, 'di ba, may mga may mga paaralan 'yan. Ang CBCP po kasi, ang ating mga obispo ay isang malaking supporter dito sa campaign na ito. In fact, nung ginawa namin itong campaign na to, ang CBCP na sa Caritas Pilipinas, ang isa sa mga co-organizer nung nilaunch namin ito nung 2018 dito sa ating bansa. So yung simbahan at yung ating mga eskwelahan ay napakahalaga para dun sa ecological conversion, yung pagbabago ng pananaw para maging irespeto natin yung sistema nung natural cycles, yung web of life na tinatawag natin, yung circle of life, na kasama tayo, isa lang tayo doon sa circle of life na iyon. So yun po yung isa pang ginagawa namin sa kasalukuyan. Baka may katanungan tong aking partner ni si paring Ted Tomas, pare. Okay, magandang umaga, Ma'am Yuli, no? So, napakaganda pong maipasa itong batas, maging batas ito, itong natawag nating right of nature, kasi alam mo naman na dito ngayon sa Pilipinas, italamak, yung talagang talamak ang mina. So, may mga iba-ibang mga probinsya na tulad ng mga part ng Brooks Point, Palawan, na isang barangay doon ay talagang damage siya, lalo na yung hanap buhay ng mga tao. Hindi naman tayo sinasabi natin na nakikipag-argumento ng mining, pero maging responsable naman, wag maging irresponsible lalo pag gamit itong kalikasan natin. So may ibang mga probinsya na sa aking pagsaliksik din may mga nag-aano na sila ng 25 years sa mining moratorium nga kung pwede talagang maitigil yan. Alam mo naman, Ma'am Yuli, na napakaganda itong right of nature natin na maging batas ito para pagprotektar ng ating kalikasan, na sabi mo na hindi naman parang inaabuso na kasi ngayon, sa totoo lang. Yes. Para yun kagaya ng nangyari doon sa may part ng Brooks Point. Yan, napakaganda yan. Part ng Marinduque, dito naman sa may part ng Visayas. So, talagang maganda yan dahil para masilip naman. Kaya ang dami nating mga batas pero naipapatupad ba? Yun ang natin. Yan. Actually, yan din po ang tanong sa amin. Kapag kami ay nagsasalita, so kung another batas ba ito, mai-implement ba? Sa totoo po, may problema talaga tayo dito sa Pilipinas. Pero sabi namin, at least meron tayong panghahawakan na pwede natin silang i-challenge kaysa sa wala. Kasi this is another pag-a-add ng layer ng protection sa kalikasan. Pero sa ibang bansa po, sa kanilang experience, kasi ito pong batas na ganito ay meron na sa ibang bansa, sa Ecuador, sa Bolivia, sa mga Northern American countries po, meron sa New Zealand. So doon po sa iba ay na-enforce naman po siya kasi maganda yung sistema nila ng enforcement. So ang kailangan po dito sa atin, ayusin po talaga yung enforcement. Pero sabi namin sa kanila, yun, kailangan yung batas talaga ay mahalaga
dahil ang batas ay maaaring baguhin yung ating pananaw, yung ating pamumuhay, the way we live, no, at yung mga economic and political policies po ng ating gobyerno. So ayun po. So I resonate at naiintindihan ko po talaga yung issue ng enforcement. Yeah, ma'am. Balikan ko lang kunti yung yung tungkol sa kurso ng Routes of Nature sa Open University ng UP. Ito po ba ay bachelor's course, degree? Ano po siya? May certificate po. Okay. Certificate course po muna siya ngayon. I see. So kapag tapos nyo po yung kurso, may makukuha po kayong certificate sa Open University. Wow. At nagplano kami ni Parentid na mag-enroll kami dyan para naman makatulong kami at mapalalim ang aming kaalaman tungkol dyan at magamit natin sa ating mga advocacy program na kagaya nito na meron tayong mga programa sa radyo. Opo, naku, maganda po yun. December daw po nila i-open. Ang partnership po namin, ayan, magtutulong. Ngayon po ay nag-start na po kami na mag-ayos, mag-discuss paano yung tatakbuhin ng mga modules para dito. And then yun nga, kung paano ba yung credits. Ang sabi po kasi ng UP din, bukod doon sa merong na modules talaga na course na Rights of Nature, they will also try to include this din po, itong perspective na to doon sa mga graduate programs talaga nila doon sa regular na kaya lang yun po yung may bayad, di po ba, na mga kurso. So pag pumasok po kayo sa UP Los Baños, they will carry this perspective and discuss this rin po pananaw doon sa sa mga subject, mga environmental subjects po nila na tinuturo ngayon. Yan, Sige po, mag-enroll kayo. Naku, mas marami pong mag-share at magpapaliwanag ay mas maigi po. In fact, ngayon po yung ginagawa namin, meron kaming trainers for training o for speakers and and educators. So pumupunta kami, we go around iba-ibang lugar. Kung may mga groups of 30, 3 days na discussion on the rights of nature. And then at the end, may planning ano yung gagawin nila. Ngayon po, napakasaya kasi sa social media, tapos makikita mo na sila na nagpo-post, tapos nagbibigay ng sarili nilang orientation. Ang ganda po, lalo na yung mga kabataan, they are so open to this perspective. Mas madali po silang kumbinsihin kaysa sa mga matatandaan tulad natin. Siyempre, may kinasanayan po tayo. Opo, maganda yan. Sige lang at sisilip-silipin namin yung Facebook page ng UP at si Paring Ted, mag-i-enroll na kaming dalawa. Yes, maganda yung na yan, magandang programa yan. Alright. Ma'am, yung tungkol... Yes. Yung tungkol po dito, balikan ako dito sa Rights of Nature na paksa natin ngayon. Paano ho ito i-harmonize yung itong Rights of Nature na sinusulong natin doon sa ating mga existing na mga mining laws natin, no? Kasi alam nyo po natin ng lahat na yung mga gumagawa ng mga pagkasira ng ating kalikasan, nandyan na yan isa, mining. Nagpuputol ng pagkadami-daming kahoy, hukay doon, hukay dito. Yung iba naman, tapon doon, tapon dito ng kailang mga basura o mga likido na mula sa mining. Ang iba naman ay mga big companies naman na mga tagagawa ng, halimbawa yung mga tagagawa ng bakal, na plastic, ang gano'n. Paano natin i-harmonize ang mga existing laws dito sa ating sinusulong na batas?
Opo, maganda po yung tanong kasi sa totoo marami po tayong batas na nagpoprotekta sa kalikasan. Opo. Pero pag titingnan nyo po, ito po yung aming analysis doon sa mga batas natin. Mm. Yung mga batas po na ito, ang pinoprotektahan ay yung karapatan ng tao para doon sa right to a healthy and balanced ecology. So kapag nasira yung kalikasan, nagpa-file ng kaso dahil may nasirang mga kabuhayan, no? Pero hindi po nakoconsider masyado doon sa ano ang yung aktual na pagkasira na nangyari sa kalikasan at hindi na ibibigay sa kanila, hindi kung baga yung perang kinikita hindi bumabalik para i-rehabilitate sila. Kahit po sa mining mga ano natin ngayon, laging huli at hindi na bibigyan ng diin, no, yung rehabilitation nila, mas yung compensation sa tao. So sabi po namin, yung batas natin ngayon are environmental rights. And environmental rights po, yung pong right ng tao para sa mayabong na at healthy na kalikasan and access, just access. Environmental rights po siya. Yung rights of nature, karapatan po talaga ng kalikasan. Kaya kunyari sa batas po na nilagay po namin sa nakafiles ka ating kongreso, kapag nag-file ng kaso, ang pera ay mapupunta sa rehabilitation ng ecosystem na nasira. Pagkatapos po sa batas din, ang sinasabi natin, maha-harmonize po natin dahil nga yung kasalukuyan nating batas ay doon lang sa level ng rights ng tao, no, to fulfill the rights of people to a healthy environment. So pwede pa rin po nating magamit 'yan. Pero pwede kang magkaroon ng parallel na kaso para naman ang karapatan ng kalikasan ang tingnan at pag-usapan. Hindi lang yung karapatan ng tao to a healthy environment and just access. Tapos, doon din po sa batas, may gagawin pong review na para makita at mag-harmonize ng ating mga environmental laws. So, yun din po yung mandate doon sa ating batas. So, hindi po naman agad, dahil may rights of nature, ay hindi na natin magagamit yung mga current laws natin. Tuloy pa rin po yun kasi ipoprotekta nun tayong mga tao. Alright. Ma'am, standby lang po kayo at tayo mag-break muna sandali para sa ating mga reminders dito sa station. Pagbabalik po ang Listo Alerto pagkatapos lamang ng ilang paalala. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapuetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Marahil ay nakadarama ka rin ng ganito. Kahit ngayong ako'y Kristiyano na, tila kasiraan pa rin ako para sa iba. Paano ako mamahalin ng Diyos kung patuloy akong nagkakasala? Sinabi ng mga aawit sa Lumang Tipan, ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok, yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Sa makatuwid, ang katuwirang ako'y tao lamang ay hindi dahilan upang maunawaan natin ang kaibuturan ng walang pasubaling pag-ibig ng Diyos sa atin.
nasumat. An pulong Dios amo ang nagwawaydong haaton adlaw-adlaw. Dungani kami niyo nga magbasahan Biblia tikang Genesis tubtub hagin padayag. Nga may ada mensahe para haaton. Kada alas 7 aga tikang Lunes ngadto ha Sabado. Mamati kita ha 97.5 DYFE FM Tacloban City. Mga kasangkayan, ako si Catherine Salinas. Yan ako naman ni Quella Marie Ladera. Kami ang iyong kabugtuan ng sangkay, hakahanginan. Kung namin nilingkahin ka istorya, kaugop ngan kaupod, adila kami ngan an iba pa nga nagahatag yung istoryan pankinabuhi. Istoryahon parte panlawas, messages for the soul, ngan magkadurudilain nga panukduan hakada adlaw. Always stay tuned ha aton mga programa dinhila ha. 97.5 DYFE FM Tacloban. Unang tugon ng pamayanan. Tacloban. Okay, balik kita haton programa. Balik po tayo sa linya. 9:47 na ang ating oras sa umagang ito. At nandito pa rin tayo sa ating programa na Listo Alerto Program dito sa 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan, ang programa sa pakikipag-ugnayan ng DRR Broadcasters Advocacy Cooperative. Ako pa rin si Fred Padernos. Nga ako naman, Himang Tid Thomas. So, balik po tayo sa ating pinag-uusapan natin ngayon, no, sa buong Region 8 at buong Pilipinas na nakikinig ngayon. Kasama pa rin natin sa linya via Zoom si Miss Yuli Esguerra, ang ating nag-advocate ng Rights of Nature. Isang mahalagang batas na sinusulong para sa ating kalikasan na maproteksyonan ang ating kalikasan sa lahat ng aspeto. Partner, ma'am, welcome po at ulit sa ating programa. Okay, ma'am. Go ahead, ma'am. Thank you po. May Okay na, ma'am. Okay na. Go ahead. May katanungan ka, partner? Makikinig na lang muna ako, partner. Kasi napakagandang may isa batas itong right of nature na ito. Yung pong mga yung pong mga estudyante na ini-engage natin para salita rin at magsuporta dito sa ating itong ating RON o itong Rights of Nature, ay napakahalagang sektor po yan, kasi alam mo naman po yung mga bata, ang dami niyan na nasa eskwelahan, ng iba dyan ay pagka kumakain ng kung anong may mga balot dyan, mga cellophane, mochichirya, kung ano, tinatapon lang kung saan. So isang mahalagang ito na siguro na talagang engage natin sila ng pagmalakasan na pag-engage para makatulong naman ito. Opo. Yung po kasing pagprotekta ng kalikasan, dapat tulong-tulong at sama-sama ang lahat. Although syempre po, sabi nga maraming yung mas may responsibilidad doon sa pagkasira ng kalikasan. Pero napakahalaga na yung lahat ng mga tao at mamamayan ay nakakaalam ng ganitong perspective para din isabuhay po nila. Iyon po yung isang parte ng campaign namin. Kasi sabi po namin, systems change. So, yung economic policies natin dapat tingnan. So, kinakausap namin ang NEDA at mga Regional Development Council. Ano ba ang dapat na perspektiba natin? Ano ba ang tunay na sustainable development? So, kinakausap po namin sila. Sa batas po, ayan, nagpa-file kami. Yung sa education naman po, yung values formation, iyon po ay napakahalaga. Opo. Kaya ang advocacy din po namin ay tinuturuan namin at nananawagan kami sa mga tao noong pamumuhay na
sensitive or ecologically sensitive. Sabi namin, tawag namin doon, sapat lifestyle. So dapat yung mga mayayaman at sobra-sobra ay magbawas at mag-share ng ano ang meron sila. Samantalang naman po yung mahihirap, kinakailangan dahil kulang sila ay maging sapat. So yan po ay part ng aming campaign. Kaya po kunyari ang aming ding panawagan sa mga mamamayan, sa mga kabataan, halimbawa, look at the way you live. So halimbawa, paano po tayo gumagamit ng kuryente, paano po tayo gumagamit ng tubig, paano po tayo gumagamit ng transportation, kasi ito pong lahat na ito ay kinukuha sa kalikasan. At kung minsan yung pagkuha pa sa kalikasan, di po ba nag-i-emit ng mga greenhouse gases na siyang nagiging sanhi ng climate change, no? Pero sa sistema po kasi natin ngayon, ang itinuturo sa atin, maging bumili tayo ng maraming gamit para sa ating comforts. Tapos, madaling masira. Ginagawa na ng mga corporations na yung mga produkto, itatapon mo na lang. Yun din pong waste, nagkakaroon din po yun ng impact o epekto sa ating environment. No? Kaya yun po yung panawagan namin sa ating mga mamamayan. Maging conscious na yung bang ating pamumuhay ay mas tumutulong para hindi masira yung kalikasan. Kasi kung minsan hindi tayo aware, kasi yung sistema ganun ang tinuturo sa atin, no, na sige itapon nyo na lang ng itapon kasi mas comfortable iyon. Kaya yung mga plastics, no, mga throw away na yan ay tinuturo din po natin mula sa mga bata hanggang sana dun sa mga matatanda. Yun po. Kasama po yan dun sa sinasabi naming system change, yung pagbabago ng ating values sa pamumuhay. Yun talaga ma'am, ang pinakamahalaga doon, values formation para maiba yung pananaw at mga nakaugalian ng tao na nakakasira sa ating kalikasan. Balikan ko lang po yung doon sa sinusulong natin na batas. Diyan mismo sa Kongreso at sa Senado, nandyan yung mga big time na may mining operator, mga sand and gravel operator, kung ano-ano pang mga may environmental destruction business nandyan, sila rin may mga nagmamay-ari ng mga malaking minahan, mga sand gravel construction at extraction, ano pa. How confident are we na itong sinusulong na batas ay papaboran ng ating mga mambabatas, considering na sila mismo ay nandyan sa mga business na ganyan? Nako, swak po ang inyong komentaryo. Ganyan din po yung naiisip namin. Sa tingin namin po medyo may challenge. Nung pong final ito ni Senator Risa, sabi niya the bill is revolutionary and very radical. But we need to file this, sabi niya ganon. Ang trust lang namin, itong ating mga politiko, kung nakikita nila at magiging makatotohanan sila sa nangyayari sa ating planeta, no, at magkakaroon sila ng conversion, no, ay pwede po itong maipasa. Pero syempre hindi po madali. Kailangan natin silang kumbinsihin at ipakita na kung hindi pangangalagaan po ang kalikasan, pati yung business nila ay malulugi at mawawala. Kasi pag titingnan po natin, ang business is dependent on resources para makapag-produce sila ng product at dependent sa mga tao. So kung meron kang malagong kalikasan at
at mga taong masaya, then ang iyong business, no, ang economics natin ay lalago. Kapag nawala na yung ating mga kalikasan, wala na rin po silang product na ipoproduce. Yan po yung gusto naming sabihin sa kanila, so that they need to understand that the kailangan pangunahin ay pangalagaan yung ating inang kalikasan. Sabi nga, kapag nawala ang kalikasan, wala po tayo. Sabi din po nung iba na mga advocate pa, in fact, tayo talaga kailangan natin ng kalikasan, no? Pero ang kalikasan hindi kailangan ng tao kasi umusbong nga tayo bago pa sila Huli na po tayong lumabas. Pero bago pa, mayroon na po silang sistema, may sistema na sila ng kanilang lengguwahe, ng kanilang sistema ng paano mabubuhay. So yan po yung yung kailangan nating ipaintindi sa ating mga lawmakers. At kung tunay po sila na nagmamahal sa kanilang mga constituents at sa ating planeta, sana ay mapakinggan po nila yung i-embrace nila yung ganitong pananaw at ipasa po nila yung batas natin. Dito masusubok ang kanilang commitment at pagiging makatao kung susuportahan nila itong batas na ito. Napakaganda ito kung titingnan kasi ang nature is life. Nature is life. Opo. Life natin lahat sa mundo. Kaya napakahalaga po na pangalagaan at ang ating kalikasan at sa pamamagitan ng batas na sinusulong natin itong rights of nature. At sige po ma'am, at tayo po ay we're left with 2 minutes para sa ating programa ngayon, but we can still pwede tayo magbalik sa ibang araw kahit bukas. Anytime. Pwede tayong patuloy sa pwede ibang. naman po magserye. Opo. Serye. Maraming salamat po. Talaga pong natutuwa kami na ito pong inyong programa ay kumbaga ay committed para sa ating inang kalikasan at para po sa kabutihan ng tao. Alam ko may mga susunod pa mga kasama ko na i-interview po ninyo. So sana po yung ating mga tagapakinig lagi pong makinig dito sa programa nating ito para po mas matuto at makita po natin at mapangalagaan yung ating inang kalikasan, ang tao at ang ating planeta. Maraming salamat ma'am sa oras dito sa ating programa at hanggang sa muling pagiging panauhin namin sa programa dito sa ating programa Listo Alerto. Thank you po. Marami pong salamat. Yan, kasangkayan, mga kaibigan, yung po si Miss Yuli Isguera, ang ating advocate ng rights of nature. Ating nakapanayam ngayon sa loob ng 1 oras. At tayo pagbabalik naman bukas sa iba pang sa another edition ng ating programa Listo Alerto. At dito sa DYFE, Lunes at Martes lang ito. Pero pagka sunod na araw, Miyerkules hanggang sa Biyernes, doon naman tayo sa kabilang station sa Radyo Abante SGTV. At yun, mas malawak yun na oras, sa 2 oras yun. Alright, sige, salamat po sa lahat. Dito naman sa Technical Department, nakasama natin si Ariel Peñalosa. At sa karang station manager natin dito, si Ma'am Shira Phil Ngan. Maraming salamat sa inyo. Ako si Fred Padernos. At ako naman si Mang Tid Thomas. Maupay nga aga hayo matanan no hayo pagpamati ininig mismo ha 97.5 DYFE FM. Salamat, buwas naman kita. Mabalik ang programa nga Listo Alerto. Tacloban. Iisa ang aking hiling at panalangin, hustisya sa mga biktima